Boxing update mga tol, The Ring Magazine naglabas na nga po ng bagong update sa pound for pound. Siyempre nilagay na sa number 1 si Alexandre Usyk, number 2 si Naoya Inoue, number 3 si Terence Crawford, number 4 si Canelo Alvarez, number 5 si Arthur Beterbiev, number 6 si Dimitri Bivol, number 7 pa rin si Errol Spence, number 8 si Tank Davis, number 9 si Jesse Rodriguez, number 10 si Junto Nakatani. So yan po yung pinaka-latest na pinakamalupit na boxer ngayon sa mundo. Kakapasok pa lang ni Naoya Inoue sa number 1 na-dethrone kaagad, naging number 2. Kung sakaling matuloy naman yung laban ni Canelo Alvarez at Terence Crawford, kung sakaling manalo itong si Terence Crawford, sigurado siya naman ang pupunta sa number 1. Palitan lang ng pesto yan mga tol. Sa ngayon wala nang Pinoy na pwedeng pumasok sa pound for pound. Wala na talaga akong nakikita na pwedeng papasok sa top 10 pound for pound. Kailangan magantay pa tayo ng napakahabang panahon bago may Pinoy ulit na sasampa sa pound for pound. Natapos na kasi ang era ni Pacman mga tol, kaya matagal na panahon ulit ang intayin natin. Sa ibang banda naman, 3 champion na ngayon ang taga-Ukraine. Siyempre una dyan si Lomachenko, hawak ang IBF sa lightweight. Pangalawa si Alexandre Usyk, hawak na ngayon ang undisputed belt sa heavyweight division. Pangatlo na ngayon si Denis Berinchik dahil nakuha niya ang bakanteng WBO. Tinalo niya si Emmanuel Navarrete. Kung sakaling mag-unification si Lomachenko at Denis Berinchik, pwede na mga tol, dalawang Ukrainian ang maglaban. Okay mga tol, may reaksyon si Tank Davis sa naging panalo ni Alexandre Usyk. Sa comment nga po ni Tank Davis, hindi raw pwedeng manalo sa laban kung isang round lang ang naipanalo mo. So ito yung comment ni Davis matapos manalo si Usyk. Parang sinasabi ni Tank Davis na yung round 8 at round 9 lang ang magandang round para kay Alexandre Usyk. Pero kita naman sa laban mga tol, lamang talaga si Alexandre Usyk. Hindi naman lahat ng jab ni Tyson Fury pumapasok. Si Alexandre Usyk pa ang agresibo at kumakamada ng mas maraming kombinasyon. Sa ibang banda naman, ito ang top 4 ngayon sa heavyweight division. Kung makikita natin, tinalo ni Alexandre Usyk itong si Anthony Joshua at Tyson Fury. Isa na lang ang kailangan niyang talunin, itong si Deontay Wilder. Kung sakaling maglaban si Usyk at Wilder mga tol, may pag-asa siguro si Wilder dito kung ma-knockout niya si Usyk. Kung hindi niya ma-knockout si Usyk, delikado si Wilder, siguradong talo. Hindi kasi magaling mag-outbox si Deontay Wilder, umaasa lang yan sa isang suntok. Kung hindi niya mapatulog ang kalaban, wala na, finish na siya. Ang pwede pang maglaban dyan mga tol, Deontay Wilder versus Anthony Joshua. Magandang bakbakan din yan sa Saudi Arabia. Siyempre itong match-up ni Tyson Fury versus Anthony Joshua. Mabenta pa rin yan mga tol kahit tinalo na ni Alexandre Usyk. Pero magkakaroon pa ng rematch si Fury at Usyk kaya abangan natin. Kung mapapansin nyo mga tol, itong top 3 pound for pound ngayon, parehas silang 2 division undisputed. Katulad ni Naoya Inoue, undisputed sa bantamweight at super bantamweight. Terence Crawford, undisputed sa super lightweight at welterweight division. Itong si Usyk naman cruiserweight and heavyweight. Si Alexandre Usyk wala nang pag-asa na maging 3 division undisputed. Pero itong si Naoya Inoue at Terence Crawford may pag-asa pa na maging 3 division undisputed.